Bigo ang Russia, Ukraine napigilan ng glide bomb attack. Sa gitna ng matagal ng sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine, ay isang makapangyarihang balita ang yumanig sa larangan ng digmaan dahil sa wakas ay napigilan na ng Ukraine ang mapaminsalang taktika ng Russia gamit ang tinatawag na glide bombs. Ang mga sandatang ito na minsang naging sandigan ni Vladimir Putin sa kanyang mga offensive ay ngayon ay tila nawalan na ng bisa dahil sa isang napaka-epektibong hakbang. Paano nga ba nabago ng Ukraine ang takbo ng digmaan sa pamamagitan ng teknolohiya? Alamin natin ang kwento sa likod ng pagbagsak ng dating kinatatakutang armas ng Russia. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa wakas ay matagumpay na napigilan ng Ukraine ang isa sa pinakamapaminsalang taktika ng Russia. Sa buong digmaan ay umasa si President Vladimir Putin sa mga glide bomb upang wasakin ang mga depensa ng Ukraine. Ang strategy na ito ay paulit-ulit na maglunsad ng mga glide bomb sa mga posisyon ng mga Ukrainians upang magdulot ng matinding pinsala. Kapag nagawa na ang pinsala ay magpapadala ang Russia ng mga sundalo upang sakupin ang lugar. Bagamat epektibo ito ay libu-libong sundalo ng Russia ang namatay sa ganitong paraan. Ngunit ngayon ay tila hindi na ito uubra dahil natagpuan na ng Ukraine ang paraan upang gawing walang bisa ang banta ng mga glide bomb ng Russia na nagbago ng takbo ng digmaan. Samantala noong May 2024 ay iniulat ng BBC na lalong gumagamit ang Russia ng tinatawag nilang glide bombs upang wasakin ang mga lungsod ng Ukraine. Ang mga bombang ito ay mura, makapangyarihan at lubhang epektibo. Ayon kay President Volodymyr Zelensky, umabot sa 200 ang ginamit ng Russia sa loob lamang ng isang linggo sa pag-atake sa bayan ng Vovchansk sa hilagang Ukraine. At noong March ay umabot sa 3,000 ng mga nakakatakot na bombang ito ang naglipana sa kalangitan ng Ukraine. Walang salitang makakapaglarawan sa resulta ng isang pag-atake ng glide bomb. Ayon kay Oleksiy Kharkivsky, ang hepe ng pulisya ng Vovchansk, pagdating mo makikita mo ang mga taong nakahandusay pira-piraso. Sa isang banda, ang mga glide bomb ay isa sa ilang meaningful innovation ng Russia sa tinatawag ni Putin na espesyal na operasyong militar. Ang paggawa nito ay kinabibilangan ng paglalagay ng espesyal na kagamitan sa mga lumang Soviet bombs na may kasamang mga natitiklop na pakpak at simpleng satellite navigation system na nagpapahintulot sa mga bombang ito na maabot ang pangkalahatang target. Karaniwang ginagamit ng Russia ang mga FAB-1500 na may bigat na higit sa 1.5 tons, pati na rin ang mga FAB-500 na may bigat na humigit kumulang kalahating tonelada. Bagamat simple ang pagkakagawa, ang tindi ng pinsalang dulot ng mga bombang ito ay nakakagulat. Halimbawa, ang isang 152mm artillery shell ng Russia ay naglalaman ng humigit kumulang 14 pounds ng pampasabog. Ang isang FAB-500 ay mas makapangyarihan na may higit sa 440 pounds ng pampasabog na bumabagsak sa mga posisyon ng Ukraine. Bukod pa rito, ang mga glide bomb na ito ay napakamura at nagkakahalaga lamang ng pagitan ng $20,000 at $30,000 bawat isa. Ito ay dahil mayroon na ang Russia ng mga bombang ito. Ang mga pampasabog na ginagamit ay mga remains ng pagtatayo ng militar ng Soviet sa pagitan ng pagtatapos ng World War II at ng Cold War. Kaya ang tanging gastos lang ay para sa mga wing kits. Kung ihahambing sa ibang mga sandata, ang perang ginagastos ni Putin para sa mga glide bomb ay maliit na halaga lamang. Sa tactical aspect, ang mga sandatang ito ay napaka-epektibo para sa Russia dahil maaari silang ilunsad mula sa likod ng mga front lines ng digmaan sa Ukraine bago dumulas sa ere upang maabot ang kanilang mga target. Nangangahulugan rin ito na hindi inilalagay ng Russia sa panganib ang kanilang mahahalagang bomber at fighter jet sa pagharap sa mga air defense ng Ukraine tulad ng Patriot missile system. Gayun din naman habang tumatagal ang gyera ay lalong lumalaki ang pinsalang dinudulot ng mga bombang ito dahil noong January 2025 ay inilabas ng United Nations ang data tungkol sa pinsalang nagawa ng Russia noong nakaraang taon. Aabot sa 2,064 na sibilyan yung namatay at mahigit 9,000 ang nasugatan noong 2024. Mas mataas din ito kumpara sa bilang ng mga biktima noong 2023. Ngunit bakit nga ba ganito kalaki ang epekto? Sa dami ng eroplano at helicopter ng Russia na bumagsak simula nang magsimula ang giyera, ay napilitan si Putin na itigil ang paggamit ng mga ito sa front lines.
pero dahil sa glide bombs, ay nahanap niya ang paraan para umatake mula sa himpapawid nang hindi nalalagay sa panganib ang kanyang mga units. Pero ngayon ay may mabigat na problema ang Russia dahil na-decode na ng Ukraine ang sekreto sa likod ng sandatang ito. At noong March 10 ay iniulat ng The Telegraph na tila natuklasan na ng Ukraine kung paano gawing useless ang glide bombs. Una itong lumabas sa isang Telegram channel na fighter bomber na di umano'y pinapatakbo ng isang Russian pilot. Ayon sa kanya, tila napuno na ng Ukraine ang mga battle lines ng signal jammers. Dahil dito ay hindi na gumagana ng maayos ang navigation system ng mga glide bomb. Ang sistema kasi nito ay umaasa sa satellite signal para makarating sa target. Pero sabi pa nga ng fighter bomber, all satellite guided correction systems have left the chat. Ibig sabihin kahit patuloy pang naguhulog ng mga bomba si Putin ay hindi na ito tumatama sa gusto niyang tamaan. Imbes na sa mga gusali o fortress bumagsak, ay marami sa mga ito ang napupunta na lang sa mga bukirin na walang pinsala at walang epekto. Ayon pa sa fighter bomber, kung dati isa lang na bomba ang kailangan para tamaan ang target, ngayon ay umaabot na sa 16. Ibig sabihin mula sa halagang $30,000 bawat atake, ay umaabot na ito hanggang $480,000. At dahil dito mabilis na nauubos ang stock ng Russia ng mga lumang Soviet-era bombs tulad ng FAB-500 at FAB-1500. Wala ring nakakaalam kung ilan pa ang natitira sa mga arsenal ng Russia. Pero sa dami ng bombang kailangang gamitin para lang sa isang tama, ay siguradong mauubos agad ito. Karagdagan pa dito, ayon sa The Telegraph, karaniwan ang mga jammers sa dalawang klase. Una, yung mga maliliit na decoy na ginagamit para lituhin ng mga guided weapons. Pangalawa, bahagi sila ng mga defense system ng mga jet tulad ng F-16 na may sariling kakayahang maglabas ng signal para makagulo sa target tracking ng kalaban. Pero iba ang kaso sa glide bombs ng Russia. Hindi ito gumagamit ng infrared o complex guidance system. Sa halip ay nakaasa ito sa satellite para mahanap ang target, kaya hindi ito tinatablan noon ng mga jammers. Noong una, itong ginamit ng Russia ay mismong Ukraine na ang nagsabing wala silang magawa. Sa isang article ng Politico noong March 2024 ay binanggit ng dating foreign minister ng Ukraine na si Dmytro Kuleba, "You cannot escape from Russia's bombs." At nanawagan sa Amerika na magpadala pa ng Patriot defense systems. Dagdag pa ni Kuleba, "You cannot jam it, it just falls on your head and destroys everything." Ayon sa kanya, ang tanging paraan para mapigilan ito ay ang pagbagsakin ng mismong eroplanong may dalang bomba. Noong panahong iyon ay hindi pa pinapayagan ng Ukraine na gumamit ng long-range missiles para atakihin ang mga airbase ng Russia. Pero ngayon ay may pahintulot na sila. Bukod pa dyan, ay gumagawa na rin ng Ukraine ng sarili nilang long-range missiles. Pero kahit ganun ay hindi nito napigilan ang dagsa ng glide bombs mula sa Russia. Kaugnay pa nito ayon kay Thomas Whittington ng Royal United Services Institute, ang mga bomba ng Russia ay dapat sanay hindi naaapektuhan ng jamming. Paliwanag niya, these bombs were supposed to be equipped with secure satellite navigation. They shouldn't be getting jammed. Pero sa actual na laban ay baligtad ang nangyayari. Hindi na kailangang pabagsakin ng Ukraine ang mga eroplanong may dalang bomba dahil mismong ang mga glide bomb na ang pinipigilan nila bago pa man ito bumagsak. Ayon sa The Telegraph, nagagawa nila ito sa pamamagitan ng dalawang posibleng dahilan. Una, baka sobrang pangit ang pagkakagawa sa mga bagong glide bomb ng Russia kaya nagiging easy target ng jamming. Pero tila malabong dahilan yan. Dahil sanay na ang Russia sa paggawa ng wing kits at mura lang naman ito na nasa $30,000 kada isa. Pero napakalaki ng pinsalang kayang idulot kaya wala namang rason para tipirin ang paggawa nito. Mas kapani-paniwala naman ang ikalawang posibilidad dahil nahanap ng Ukraine ang tamang paraan para guluhin ang mismong wing kits gamit ang satellite jamming. Ibig sabihin tinatarget nila hindi ang bomba kundi ang signal mula sa satellite. Gayun din, noong March 17 ayon sa report ng Euromaidan Press, binanggit ni Whittington sa isang panayam sa Der Spiegel na maaaring ginagamit ng Ukraine ang mas malakas na signal sa parehong frequency ng satellite. Paliwanag niya, kapag ang signal mula sa satellite ay dumapo sa lupa, sobrang hina na nito. Pero kung may mas malakas na signal sa parehong frequency malapit sa receiver, natatakpan na nito ang signal mula sa kalawakan. Pero ang tanong ngayon, paano nga ba nagawa ng Ukraine ang ganitong klaseng panggugulo sa signal?
May mga taong nagsasabi na baka may mga lihim na operatiba ang Ukraine malapit sa mga airbase ng Russia o baka may itinayo silang transmitter para maglabas ng jamming signal sa ere. Lahat yan posibleng totoo pero hanggang ngayon ay nananatiling misteryo ang eksaktong paraan. Ayon kay military analyst Thomas Whittington, may paraan naman talaga para labanan ang jamming. Halimbawa, ang mga glide bomb ng mga western countries ay gumagamit ng encrypted GPS signals. Dahil naka-encrypt ito ay hindi sila basta-basta nalilito ng ibang signal. Kaya ang tanong ngayon, hindi ba encrypted ang gamit ng Russia? O baka naman na-decode na ng Ukraine ang encryption na yon? Alinman sa dalawa, masama ang epekto nito kay Putin. Pero kahit ano pa ang totoo ay isang bagay ang malinaw, hindi ito ipapaalam ng Ukraine. Ang sikreto sa tagumpay nila ay ang panatilihin sa dilim ang Russia. Dagdag pa ni Whittington, matagal ng problema ng Russia ang kakulangan sa encryption. Bagamat dapat gumagamit sila ng GLONASS, isang satellite system ng Russia, maraming sundalo ang gumagamit lang ng simpleng GPS receivers na walang proteksyon sa jamming. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, noong June 2022 pa lang ay nabanggit na nila ito bilang seryosong kahinaan ng hukbo ni Putin. 3 taon na ang lumipas at posibleng ang hindi pa rin natututo ang Russia. O baka mas malala, ubos na ang resources nila para ayusin ang problema. Kung totoo ito, ay lalong lalalim ang epekto ng tagumpay ng Ukraine sa pagpigil sa glide bombs at maaaring tuluyang baguhin ang takbo ng giyera. Ngayon ay hindi na makakaasa si Putin sa bombang ito para sa mga trabahong dapat ginagawa ng matatalinong estratehiya. Ayon sa fighter bomber, isang Telegram account na sinasabing pinapatakbo ng isang Russian pilot, all high-value targets are guaranteed to be covered by electronic warfare. Ibig sabihin kahit lumilipad pa rin ang mga bomba, karamihan sa kanila ay hindi na tumatama. At hindi lang ito problema sa mga tropa sa lupa dahil apektado rin ang mga jet ng Russia. Ayon naman sa Forbes, ang mga Sukhoi jets na ginagamit para maglunsad ng glide bombs ay ilan sa pinakamahal na gamit ng Russia. Limitado rin ang kaya nilang dalhin kada biyahe. Kung dati sapat na ang isang jet para magpakawala ng mga bomba, ngayon ay kailangan na ng 4 para lang maabot ang dating epekto. Ibig sabihin 4 na beses na mas mataas ang posibilidad na may isang jet na tamaan at bumagsak kahit pa galing sila sa likod ng linya ng labanan. Para maintindihan ang halaga nito, isang Sukhoi Su-35 jet ay nagkakahalaga ng $85 million. Kahit pa mas mura ang mga luma nilang modelo, ay milyon-milyon pa rin ang halaga ng bawat isa. Kaya ang pagkawala ng kahit isang jet ay masakit hindi lang sa pera, kundi sa buong kakayahan ng Russia sa himpapawid. Sabi nga ng Forbes, 120 Sukhoi jets na ang nawala mula nang magsimula ang digmaan at nasa 1,000 na lang ang natitirang modernong jets ng Russia na kayang maglunsad ng glide bombs. Sa madaling sabi, 2 suliranin ang kinakaharap ni Putin ngayon, bombang hindi na epektibo at mga eroplano niyang paunti na ng paunti. Samantala, habang patuloy si Putin sa pagpilit sa taktika ng glide bombs, ay lalong napipilitan siyang isugal ang ilan sa pinakamahalagang kagamitan ng kanyang militar. Ang masaklap kahit gaano pa karami ang ihulog niyang bomba, ay halos wala na itong epekto dahil sa jamming na ginagawa ng Ukraine. Kaya ang resulta ay mas malaking gastos para sa Russia sa panahong kapos na sila sa pera. Mas nababawasan ang bigat ng pressure sa Ukraine habang lalong napipilitan ang mga sundalo ni Putin na harapin ang panganib sa lupa nang halos wala ng tulong mula sa himpapawid. Buong 2024, ang pangunahing taktika ni Putin ay simpleng-simple. Bombahin muna ang posisyon ng Ukraine gamit ang glide bombs tapos saka papasok ang mga Russian soldiers sa ground assault. Pero kahit noon pa, ito ay isa ng napakamahal at mapaminsalang style ng pakikipagdigma. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, halos 1,609 square miles lang ang nadagdag sa kontrol ng Russia noong 2024. Mula sa dating 18% ng kabuuang teritoryo ng Ukraine ay naging 20% ito. Pero ang kapalit, ayon kay Colonel General Oleksandr Syrskyi, Commander-in-Chief ng Ukraine, umabot sa 427,000 ang namatay o nasugatang Russian soldiers noong 2024. At nangyari yan kahit may suporta pa ng glide bombs. Subalit ngayon ay nawawala na ang armas na ginagamit para pahinain ang depensa ng Ukraine bago sumugod ang mga sundalo ng Russia. Malamang ay mas maraming buhay pa ng mga Russian ang mawawala dahil hindi na binubutas ng glide bombs ang mga depensa ng Ukraine
Nakaka-focus na ngayon ang mga Ukrainian soldiers sa pagbira sa mga papalapit na kalaban. Hindi na rin nila kailangang lumikas agad-agad sa mga lugar na dating target ng bomba, kaya mas nakakapag-focus sila sa pagpaputok at depensa. Isa pang kaugnay na balita, habang lumalakas ang depensa ng Ukraine ay lalong hirap ang mga tropa ni Putin sa kakulangan ng gamit. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press nitong January, dumadami na ang pagkakataong gumagamit ang Russia ng mga pangkaraniwang sasakyan gaya ng Lada sa gitna ng offensive operation dahil paubos na ang kanilang armored vehicles. Sa madaling sabi, wala na ang glide bombs na dati nilang inaasahan at ang ground attack nila ay mas mahina pa ngayon kaysa dati. At para sa mas malalang balita para kay Putin, habang pinipilit niyang ipagpatuloy ang taktikang palyado na, mas lumalakas pa ang puwersa ng himpapawid ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, inaasahang matatanggap ng Ukraine ang mga dosenang F-16 jets ngayong 2025. Noong February pa nga lang, ay natanggap na nila ang unang batch mula sa 24 F-16 na ipinangako ng Netherlands. Bukod pa riyan, nagpadala rin ang France ng ilan sa kanilang Mirage 2000 fighter jets bilang suporta. Habang nasa ere na ang mga makabagong jet ng Ukraine, si Putin naman ay pilit iniisip kung sulit pa bang isugal ang mga Sukhoi jets niya para lang maglunsad ng hindi na epektibong pag-atake. At kung gagamitin ng Ukraine ang kanilang mga bagong jet sa depensa, posibleng mahuli nila pati yung iilang glide bombs na hindi naaapektuhan ng jamming. Sa ganitong sitwasyon ay tuluyan ng magiging walang saysay ang pangunahing taktika ng Russia. Ngunit kung sumubok si Putin na muling umatake ay may malaking kapalit na ang bawat aksyon niya. Baka mawalan siya ng mga Sukhoi jets na dati ligtas sa likod ng battle line. Ayon sa Forbes, mukhang hindi lang depensa ang binuo ng Ukraine, kundi paraan din para baliktarin ang laban gamit ang sarili nitong mga glide bombs. Ang mga F-16 na paparating sa Ukraine ay kayang maglunsad ng JDAMs o mga bomba mula sa Amerika na may kasamang encrypted GPS. Samantalang ang mga Mirage jet mula sa France ay kayang maglunsad ng Hammer glide bombs. Parehong uri ng bombang yan ay mahirap ma-jam dahil sa advanced GPS guidance nila. At kahit paano'y magulo pa ang signal sa ere, may backup pa silang inertial navigation system. Isang internal system na gumagana kahit walang signal mula sa satellite. Ibig sabihin kahit isabotage pa ng Russia ang GPS ay hindi pa rin nito mapipigilan ang mga bombang ito na makarating sa target. Gayun din sa papel ay meron ding INS ang mga glide bomb ng Russia. Pero ayon sa US Navy analyst na si Mark Scheider, sobrang layo sa inaasahan ang accuracy ng mga ito. Tinaya niyang hanggang 10 beses na mas sablay ang mga missile ng Russia kaysa sa ipinapangako ng gumawa nito. At kung pagbabasehan ang nangyayari ngayon na kailangan pa ng Russia ng 16 na bomba para lang mapantayan ang dating isang bagsak ay mas malala pa pala ang sitwasyon. Kaya naman ang biglaang pag-unlad ng Ukraine pagdating sa jamming at precision bombing ay isang seryosong advantage laban kay Putin. Sa loob lang ng ilang linggo ay nahanap nila ang kahinaan ng milagrong sandata ng Russia habang kasabay naman nitong dumating ang sarili nilang high-tech na mga bomba. Pero kahit tila napakalaking tagumpay nito para sa Ukraine, hindi ito garantiya ng panalo. Ayon kay Thomas Whittington, posibleng maapektuhan ang paggamit ng Ukraine sa mga bagong armas nito depende sa relasyon ni Pangulong Zelensky kay dating US President Donald Trump. Paliwanag ni Whittington, hindi pa pinapayagan ng Amerika na gamitin ng Ukraine ang encrypted GPS signal dahil may panganib na makuha ito ng mga Russian. At kahit malinaw na pabor ang teknolohiya sa Ukraine ay hindi pa rin sigurado ang lahat. Posibleng guluhin din ng Russia ang signal ng mga bomba ng Ukraine. At kahit ang sariling jamming ng Ukraine ay pwedeng makaapekto rin sa mga bomba nila kung magkalat ng sobrang signal sa himpapawid. Pero sa kabuuan ay panalo ito para sa Ukraine. Malaking suliranin ito ngayon para kay Putin. Kung hindi siya makahanap ng mabilisang solusyon, ay malamang na daan-daang libong sundalo pa niya ang mapapahamak sa 2025 dahil hindi na kayang punan ng glide bombs ang kakulangan niya sa epektibong taktika. Ikaw ano sa tingin mo? Ang jamming technology ba ng Ukraine ang tunay na turning point sa digmaan? At paano nga ba nila magagamit ang bagong kaalaman na ito para tuluyang mapalayas ang mga puwersa ng Russia sa kanilang teritoryo sa taong 2025? Kung ating babalikan, noong unang bahagi ng 2023 ay ipinakilala ng Russia ang kanilang mga glide bomb na may layuning pataasin ang kanilang kakayahang militar sa Ukraine.
Ang mga bombang ito na nilagyan ng mga pakpak at satellite navigation systems ay nagbibigay daan sa mga eroplano ng Russia na magpakawala ng mga bomba mula sa ligtas na distansya sa labas ng saklaw ng karamihan sa mga defense system ng Ukraine. Ang mga glide bomb na ito ay inihambing sa mga katulad na armas ng United States tulad ng Joint Direct Attack Munition, ngunit may mas mababang gastos at mas simpleng disenyo. Sa mga unang buwan ng kanilang paggamit, ang mga glide bomb ng Russia ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga puwersa at infrastruktura ng Ukraine. Dahil sa kanilang kakayahang magpakawala mula sa malayong distansya, ay nagawa ng mga eroplano ng Russia na umatake ng hindi nalalantad sa panganib mula sa mga defense system ng Ukraine. Ang mga bombang ito ay nagdulot ng malaking hamon sa depensa ng Ukraine, lalo na sa mga lugar na malapit sa battle line. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga naunang tagumpay, ay unti-unting lumitaw ang mga kahinaan ng mga glide bomb ng Russia. May mga ulat na nagsasabing ang ilang mga bomba ay hindi umaabot sa kanilang target at bumabagsak sa teritoryo ng Russia mismo. Ayon sa mga eksperto, ang mga retrofitted guidance systems ng mga bombang ito ay maaaring hindi lubos na maaasahan na nagre-resulta sa mga pagkakamali sa pag-target. Bilang tugon, nagsimula ang Ukraine na paigtingin ang kanilang mga hakbang upang kontrahin ang mga glide bomb. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga advanced electronic warfare systems ay nagawa nilang guluhin ang mga guidance systems ng mga bombang ito na nagresulta sa pagbaba ng kanilang katumpakan at pagiging epektibo. Ang mga hakbang na ito ay nagbigay daan sa Ukraine na mabawasan ang banta ng mga glide bomb at mapanatili ang kanilang mga posisyon sa harap. Kung kaya't sa kabila ng mga pagsisikap ng Russia na pagbutihin ang kanilang mga glide bomb, ay patuloy na nakahanap ang Ukraine ng mga paraan upang kontrahin ang mga ito. Ang patuloy na pag-unlad sa teknolohiya ng electronic warfare ng Ukraine ay nagresulta sa mas mataas na antas ng pagkabigo ng mga bombang ito. Ang mga ulat ay nagpapakita na ang mga bagong taktika ng Ukraine ay nagdulot ng malaking pagbaba sa pagiging epektibo ng mga glide bomb ng Russia. Ang mga pagbabagong ito ay nagdulot ng pagbabago sa estratehiya ng Russia sa larangan ng digmaan. Dahil sa pagbaba ng pagiging epektibo ng kanilang mga glide bomb, ay napilitan ng Russia na muling suriin ang kanilang mga taktika at maghanap ng alternatibong mga pamamaraan upang makamit ang kanilang mga layunin sa militar. Ito ay nagbigay ng pagkakataon sa Ukraine na paigtingin ang kanilang mga offensive operation at makuha muli ang ilang mga teritoryo. Sa huli, ang mga glide bomb ng Russia na dating ipinagmamalaki bilang isang makabagong solusyon sa modernong digmaan ay naging hindi gaanong epektibo dahil sa mabilis na pag-angkop at innovation ng Ukraine. Ang karanasang ito ay nagpakita ng kahalagahan ng patuloy na pag-unlad sa teknolohiya at taktika sa larangan ng digmaan at kung paano ang isang sandata na minsang itinuturing na hindi matatalo ay maaaring mawalan ng bisa sa harap ng determinasyon at kakayahang umangkop ng kalaban.